Agad namang nag-reply si Shen Yuan at malinaw niyang ipinaalam na tigilan na ang biro, hindi na raw siya nagbibiro at magkikita na lang sila kinaumagahan. Nang mabasa iyon ni Qiao Lei, hindi niya maitago ang tuwa. Halos hindi na siya nagdalawang isip at agad niyang sinagot si Shen Yuan, hinihiling na ito na lang ang sumando sa kanya, at saka na raw nila pag-uusapan ang eksaktong oras at lugar kinabukasan. Pumayag naman agad si Shen Yuan sa mungkahi niya. Matapos noon, napailing na lamang si Shen Yuan at napangiti sa sarili. Iniisip na pati ang linya niya ay nagawa pang nakawin ng babaeng iyon. Sa sandaling iyon din, biglang pumasok ang isang mensahe mula kay Menglo. Tinanong nito kung kailan sila muling magwo-workout. Walang pag-aalinlangan, agad na nag-reply si Shen Yuan at sinabing sa makalawa na lang. Ngunit hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag, isa na namang mensahe ang dumating, mula naman kay Long Jinggan, na nagtatanong kung kailan siya may oras na makipagkita. Saglit na nag-isip si Shen Yuan bago sumagot, at sa huli ay sinabi niyang abala pa siya at siya na lang ang magtatakda ng oras sa susunod. Sa dami ng kanyang kachat, bigla niyang naalala na noong huling beses na dumalaw si Xiaolong upang maghatid ng mga dokumento, nangako pa siyang makikipagkita rito sa loob ng linggong iyon. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pangyayari, tuluyan niya iyong nakalimutan. Samantala, sa kabilang linya, labis na nalungkot si Long Jinggan nang mabasa ang sagot ni Shen Yuan. Bumigat ang kanyang pakiramdam, at kahit masakit, nagawa pa rin niyang magpadala ng maikling mensahe bilang tugon, isang simpleng pagsang-ayon na puno ng panghihinayang. Sa sandaling iyon, tumingin si Chen na kay Shen Yuan at marahan siyang nagtanong kung paano nito balak ipagdiwang ang nalalapit niyang kaarawan. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mag-isip, marahil ay may iba pang babae si Shen Yuan. Hindi niya alam kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong makasama ito ng mas matagal. Ngunit diretso at walang pag-aalinlangan na sumagot si Shen Yuan na mananatili siya sa tabi niya. Iminungkahi pa niyang magbakasyon silang dalawa at maglakbay ng magkasama. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Chen na ang kanyang tuwa. Muli niyang tinanong kung totoo nga ba ang sinabi nito, at idinugtong na kung ganoon, napakaganda ng magiging selebrasyon. Lumapit si Shen Yuan at may ngiting sinabing siyempre, totoo iyon. Pagkatapos, marahan niyang nilapitan si Chen na, bahagyang inilapit ang mukha, at may lamang na sinabi na napakabango nito. Pabirong idinugtong ni Shen Yuan kung hindi ba nila maaaring ipagpatuloy ang sandaling iyon. Nagulat si Chen na sa sinabi niya at agad na nagpahayag na katatapos lang naman nila. Ngunit ngumiti lamang si Shen Yuan at sinabing hindi raw sapat ang isang beses, na sana'y buong araw na lang silang magkasama. Kasunod noon, marahan niyang hinalikan si Chen na. Hindi na siya tumanggi pa, sapagkat ganoon din naman ang kanyang nararamdaman. At sa sandaling iyon, muling nagbalik ang init at lamang ng kanilang pinagsasaluhang sandali. Habang mahimbing na natutulog si Shen Yuan, unti-unting pinasok ng kung ano-anong imahe ang kanyang isipan. Isa-isang lumitaw ang mga babae sa kanyang buhay, sabay-sabay na nag-uunahan sa kanyang atensyon. Narinig niya si Lin Yuchang na mahinahong nagsasabi na mauuna muna ang kapatid, at handa siyang maghintay bilang nakatatandang ate. Sumunod si Menhui, buong kumpiyansang ipinahayag na siya ang pangunahing babae ni Shen Yuan kaya siya ang dapat mauna. Biglang sumingit si Menglo, pabirong tinutokso siya at inuutusang buksan ang suot niya. Pagkatapos, lumitaw si Professor Lee at tinanong kung nagugustuhan ba niya ang pakiramdam. Hindi rin nagpahuli si Li Meng, ipinapakita ang suot na uniforme at tinatanong kung sigurado ba siyang pipiliin pa rin siya matapos ang lahat. Sumunod si Chen Zinyo, lantad ang pagnanais at walang alinlangang ipinapakita ang kanyang pananabik. Pagkatapos ay si Long Jinggan, na puno ng kasab-ikan, nagtatanong kung anong uri ng roleplay ang gagawin nila sa pagkakataong iyon. Lumapit naman si Su Zuwei, mahinahon ngunit halatang kinakabahan,
sinasabing handa na siya at humihiling ng pag-iingat dahil iyon ang kanyang unang beses. Sa huli, si Qiao Lei ang lumitaw habang hawak ang dalawang uniforme at tinatanong kung alin ang mas gusto niyang isuot nito. Dahil sa dami at bilis ng mga eksenang pumapasok sa kanyang isipan, biglang nagising si Shen Yuan. Hawak ang kanyang ulo, napabuntong hininga siya at napaisip kung ano ba talaga ang kanyang iniisip at kung posible nga bang mangyari ang ganitong napakasarap na buhay na parang harem. Samantala, habang nagbibihis si Chen Na, napansin niya ang kakaibang kilos ni Shen Yuan kaya agad niya itong tinanong kung ano ang napanaginipan niya kagabi, dahil narinig daw niya itong nagsasalita habang natutulog. Nagulat si Shen Yuan at agad na nagtanong kung talagang nagsasalita siya sa kanyang pagtulog at kung ano raw ang kanyang nasabi. Tiningnan siya ni Chen Na at sinabi na hindi niya masyadong malinaw na narinig, ilang pangalan lang ang tumatak sa kanya. Dahil doon, biglang kinabahan si Shen Yuan kaya agad siyang nagdahilan at sinabing marahil ay may kinalaman iyon sa trabaho, dahil medyo mainit ang kanyang ulo nitong mga nakaraang araw. Sa loob-loob niya, mabuti na lang at si Chen Na ang nakarinig, kung sina Professor Lee o Suzui iyon, tiyak na magiging masalimuot ang sitwasyon. Sa kusina, matapos magluto ni Chen Zinyo, maingat niyang inayos at inilapag ang lahat ng pagkain sa mesa. Pagkalapag ng huling putahe, agad niyang tinawag ang kanyang ate, ang kanyang bayaw, pati na rin si Shen Zuan, at ipinaalam na handa na ang almusal. Pagdating ni Shen Zuan sa mesa, hindi niya napigil ang humanga sa kanyang nakita. Sinabi niya kay Chen Zinyo na napakasagana ng mga pagkain at pabirong inusig na halatang may kinikilingan ito, dahil kapag siya lang ang naroon, ni kalahati ng ganoong trato ay hindi niya natatanggap kumpara sa kanyang kuya. Dahil dito, namula ang mukha ni Chen Zinyo at mahinahong nagpaliwanag na tatlo lamang naman sila at hindi rin sila gaanong kumakain, kaya masasayang lang ang sobra. Sa halip na umatras, biglang yamakap si Shen Zuan kay Chen Zinyo at masayang sinabi na siya raw ang pinakamahal niya ngunit tila lagi pa rin siyang nauungusan. Napangiti si Chen Zinyo at sinabihang tumigil na ito sa kakulaitan. Hindi nagtagal, nagsimula na silang apat na kumain. Habang abala sa pagkain, tinanong ni Chen na si Shen Yuan kung kamusta ang luto ng kanyang kapatid at hinikayat itong tikman ng mabuti. Habang ngumunguya, pinuri ni Shen Yuan ang pagkain at sinabing napakahusay ng talento ni Chen Zinyo at halos kasabay na nito ang galing ni Chen Na. Sa narinig na papuri, biglang namula ng husto ang mukha ni Chen Zinyo at mahina itong nagpasalamat. Sa gilid niya, hindi napigilan ni Shen Zuan ang mapangiti nang mapansin ang hiya ng dalaga sa harap ng kanyang kuya. Samantala, napaisip si Chen na sa kanyang nasaksihan, isang papuri lang mula kay Shen Yuan ay sapat na upang mamula si Chen Zinyo, kaya nagtaka siya kung bakit hanggang ngayon ay tila mailap pa rin ang dalawa sa isa't isa. Makalipas ang 15 minuto, matapos ang almusal, natapos na ring maghugas ng mga plato si Chen Zinyo. Sa sandaling iyon, lumapit si Chen Na at maingat na tinanong ang kanyang kapatid kung bakit tila nananatili pa rin ang pagiging tensyonado nito sa kabila ng matagal na pagsasama nila ng kanyang bayaw, at kung nahihirapan ba itong makibagay o kung mahirap bang pakisamahan si Shen Yuan. Nagulat si Chen Zinyo sa tanong at agad na itinanggi iyon. Sinabi niyang napakabuti sa kanya ng kanyang bayaw at marahil ay hindi pa lang siya ganap na sanay sa bagong kapaligiran. Hinawakan ni Chen Na ang balikat ng kanyang kapatid at mahinahong ipinaliwanag na madali lang lapitan si Shen Yuan at mahilig itong magbiro, kaya kung mas madalas silang magsasama ay mas mauunawaan din niya ito. Idinagdag pa niya na huwag maglagay ng pressure sa sarili, dahil tahanan din niya ang lugar na iyon at mananatili iyon magpakailanman. Sa mga salitang iyon, nakahinga ng maluwag si Chen Zinyo at nagpahayag ng pag-unawa. Sa loob-loob niya, inakala niyang napansin ng kanyang ate ang nararamdaman niya para sa kanyang bayaw, ngunit nagkamali siya, tila isa lamang pala itong hindi pagkakaintindihan. Ngumiti si Chen Na at ipinaalala na malapit na ang kaarawan ni Shen Yuan,
kaya mainam kung bibigyan ito ng munting regalo at mas madalas na makipag-usap upang mas maging magaan ang pakiramdam. Pagkatapos noon, tinulungan niya si Chen Zinyo sa pagpapatuyo ng mga plato. Habang pinagmamasdan ni Chen Zinyo ang kanyang kapatid, sumagi sa isip niya na kahit sinusuportahan siya ng kanyang ate na mapalapit sa kanyang bayaw, mas lalo namang gumugulo ang kanyang damdamin habang sila'y nagiging mas malapit sa isa't isa. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung tama nga ba ang ganitong pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Shen Yuan sa bahay ni Chen na at ipinaroda ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Samantala, masayang naglalakad si Qiao Lei habang may hawak na lollipop at may dalang cute na bag. Sa sandaling iyon, napansin siya ng asawa ni Lin Yuchang at bahagyang namula ang mukha nito. Biglang lumapit ang asawa ni Lin Yuchang na isang hindi kanais-nais ang itsurang lalaki kay Qiao Lei, at tinanong kung saan siya patungo, sabay alok na ihahatid siya. Tiningnan ni Qiao Lei ang sasakyan ng lalaki at diretsyo niyang tinanong kung magkano ang halaga nito. Mayabang na sinabi ng lalaki na sapat iyon para bastyusan siya. Dahil dito, nina si Qiao Lei at tinawag itong bastos, sabay sabing may sasakyan na siya, saka nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sa pagbaliwala sa kanya, lalo pang nag-init ang ulo ng lalaki at sinabing baka sobra na ang pinapanood niyang maiikling video at akala niya raw lahat ay nagmamaneho ng G-Wagon. Kalmado namang humarap si Qiao Lei at humingi ng paumanhin, sabay sabing ang nobyo niya ay may G-Wagon at hindi naman iyon ganoon kamahal, lampas lang ng kaunti sa 3 milyon. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa sasakyan ni Shen Yuan na nakaparada sa gilid. Binuksan niya ang pinto at tinanong kung bakit hindi siya sinundo sa gate ng paaralan, kahit para man lang makapagpasikat siya. Simple lang ang sagot ni Shen Yuan, hindi ba't nakapagpasikat na siya kanina? Sumakay si Qiao Lei, nagsuot ng seatbelt, at sinabing kulang pa iyon dahil mas masarap magpasikat sa gate habang maraming nakatingin. Napangiti si Shen Yuan at sinabi na kung gusto talaga niya iyon, kailangan muna niyang tapusin ang mga naunang hakbang. Nagtaka si Qiao Lei at pabirong nagreklamo na palagi na lang siyang binubuli. Pagkatapos ay yumandar na ang sasakyan. Habang nasa biyahe, tinanong ni Qiao Lei kung pupunta ba sila sa isang motel para tapusin na agad ang sinasabi nito. Nagulat si Shen Yuan sa biglaang tanong at tinanong kung gusto ba niyang sirain ang selyo. Agad namang itinanggi iyon ni Qiao Lei at nilinaw na gusto lang niyang malaman kung saan sila papunta. Sinabi ni Shen Yuan na sa bangko sila tatango dahil may aasikasuhin siya. Samantala, nakita ni Long Jingan ang lahat ng iyon at pinagmasdan ang papalayong sasakyan ni Shen Yuan. Hindi niya napigilan ang lungkot at mahigpit niyang napahawak sa kanyang palda habang tinatanong ang sarili kung talagang ganoon siya kawalang halaga, kahit si Qiao Lei ay mas maayos pa ang trato kaysa sa kanya. Sa loob ng sasakyan, habang sinusubukan ni Qiao Lei na ailapit ang sarili kay Shen Yuan gamit ang kanyang kilos at katawan, pumayag na lamang siya na magpunta muna sila sa bangko. Dahil sa ginagawa ni Qiao Lei, mahinahong binalaan siya ni Shen Yuan sa maaaring mangyari, ngunit kalmado lang na sinabi ni Qiao Lei na dahil bangko ang pupuntahan nila, doon muna nagtatapos ang mga benepisyo ng araw na iyon at dapat siyang mag-focus sa pagmamaneho. Napangiti si Shen Yuan sa loob-loob niya, iniisip na mukhang gusto talaga ng dalaga na siya ang manguna, ngunit hindi siya madaling sumunod sa plano ng iba. Humarap si Qiao Lei at tinanong kung ano ang gagawin niya sa bangko. Habang nakatutok sa kalsada, sinabi ni Shen Yuan na magbubukas siya ng isang pribadong account. Nagtaka si Qiao Lei at tinanong kung gaano ba karami ang pera niya. Sinabi ni Shen Yuan na halos kapantay ng kay Boss Lei ng Xiaomi. Sa narinig iyon, tumingin si Qiao Lei sa bintana at tinawag siyang sinungaling, sabay sabing hindi na siya bata para maniwala sa ganoong kwento.
Sa sandaling iyon, inilapit ni Shen Yuan ang kanyang kamay sa hita ni Qiao Lei at tinanong kung hindi ba siya lalabas kasama niya kung hindi siya kasing yaman ng taong iyon. Dahil sa biglaang kilos, hindi agad nakaimik si Qiao Lei at namula na lamang ang kanyang pisngi.